Iniimbestigahan naman ang nangyaring operasyon sa Zamboanga at nagbigay nito ng statement si Marcos. Sinabi niya na maraming sibilyan sa gabi na iyon. Nagdiriwang pang mga ito nung dumating sila. Biglang may nagsalita sa radyo sa National Comms ang sabi na walang sibilyan. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Alam niya na hindi galing sa kanilang grupo at hindi rin galing sa mga taga-isla. Nagtanong naman ang isang pulis kay Marcos kung anong ibig niyang sabihin na may nag-set up para mangyari ang gulong iyon. Ang sagot ni Marcos, oo, para mamasakar ang mga taga-isla. At dahil doon, namatay si Harold at agaw buhay ang tatlo pa niyang kasamahan. Nagtanong ulit ang pulis kung sino naman ang gagawa nito. Ang sagot ni Marcos na hindi rin niya maintindihan, pero isa lang sa kanila ang pwedeng mag-hijack ng comms na iyon. Ang sabi ni Gonzales, hindi man yata po pwede. Kalukuhan ito. At nagtanong siya kay Marcos kung kaya ba niya itong panindigan at sino-sino ang kanyang tinutukoy. Galit naman sinabihan si Marcos ng isang pulis na ang lakas naman ng loob niya na mag-akusa sa mga kabarong niya. Kinausap din nila si Suarez, Domingo at Lara kung may narinig ba sila ng order mula sa radyo at pareho nilang tinatanggi na wala silang narinig nito. Kaya nagmumukhang sinungaling at masama rito si Marcos. Pagkatapos ng paglilitis, kinausap naman ni Lara si Azuelo upang tanungin ito kung bakit pinagmumukha niyang masama si Marcos dito. Hindi naman imposible yung sinasabi ni Marcos. Nawawala naman talaga yung footage ng body cam. Pati yung sa drone, nawawala din. Galit na sinabihan ni Azuelo si Lara, baliw ba ito? Gusto ba niyang ipahamak ang buong ahensya? Dahil gusto niyang pagtakpan ang kapalpakan ng kanyang kaibigan. Hindi ba niya nakikita yung mga nagpoprotesta sa labas? Gusto nila ng mga sagot. Nagtanong si Lara kay Azuelo, paano nila ito bibigyan ng mga sagot kung umiiwas sila ng mga tanong? Galit na sinabihan ni Azuelo si Lara na tama na ang drama. Kailangan ng closure ng bansang ito. Ang sabi ni Lara, hindi. Alam nilang pareho kung anong kailangan ng bansang ito. Yung sisihin at binigay niya si Marcos sa kanila ng buong buo. Galit na sinabihan ni Asuelo si Lara na lumayo ito sa kanyang paningin bago pa siya mapahamak at madamay dito. Samantala, humingi naman ng sorry si Lara kay Marcos dahil wala naman talaga siyang alam tungkol doon sa radyo. Ang sabi ni Marcos, hindi naman niya kailangan magsinungaling para sa kanya. Pero salamat na rin at pinagtanggol siya nito kay Azuelo kahit papaano. Ang sabi ni Lara, nawala yon. Ginawa lang niya yon kasi yon yung tama. Sinabihan ni Marcos si Lara na hindi niya kailangan ipahamak ang kanyang sarili para sa kanya. Ang sabi ni Lara, kung nagkapalit sila ng sitwasyon, gagawin niya ito para sa kanya. At naiinis naman si Marcos kay Felix dahil itong unang nagpaputok ng baril. Sinira nito ang protokol. Tapos ngayon, masaya pa siya sa nangyari sa kanya. Mga ilang sandali tumawag ang nurse kay Marcos para ipaalam na gising na si Oliver. Kaya nagmamadali na nga pumunta ng ospital si Marcos. At sinabi naman ni Oliver na narinig niya ng malinaw na mayroon nag-order sa kanila. Narinig rin niya na may nagpaputok. Isa-isang bumabagsak yung mga taga-isla pero hindi galing ito sa kanila. Ang sabi ni Marcos pero walang naniniwala sa kanya. Sinabihan ni Oliver si Marcos na huwag itong mag-alala. Siya nang mag-corroborate ng sinabi niya. Sinabihan ni Marcos si Oliver na kailangan pa niyang magpalakas. Ang sabi ni Oliver na huwag siya nitong isipin. Bukas na bukas magbibigay siya ng statement. Pupunta siya nito ng headquarters. Sina Patrick at Russell, kapag nagkamalay din sila, alam niya yun din ang kanilang gagawin. Nagpapasalamat naman si Marcos kay Oliver sa tulong nito at malilinis na din ang kanyang pangalan. Uuwi na sana si Marcos pero narinig niya na tinutulungan ng mga nurse at doktor ngayon si Patrick kaya agad niya itong pinuntahan. At sa kasawiang palad, namatay nga si Patrick at mga ilang minuto sumunod na rin si Russell. Kaya napagtanto nito si Marcos na kagagawan ito ng nurse ng kanyang kabangga kanina at naisip niya si Oliver na ito ang susunod na puntiryahin ng lalaki kaya agad na nga pumunta si Marcos sa kinaroonan ni Oliver.
Napansin naman ni Oliver ang kakaibang kinikilos ng nurse kaya napalaban nito si Oliver kahit mahina pa ang kanyang katawan. Sa pagdating ni Marcos, binaril naman siya ng lalaki kaya nagkaroon ito ng barilan sa loob ng kwarto. Ngunit naunahan si Marcos. Sinaksak ng lalaki si Oliver at nakatakas pa ito. Hindi naman nakaligtas si Oliver at binawian din ito ng buhay. Kaya sobrang nasaktan si Marcos sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at hindi pa niya ito nagawang iligtas silang lahat. Pero si Felix pala ang gumawa nito kay Oliver at sa kanila ni Patrick at Russell upang walang witness si Marcos at para hindi na malinis ang pangalan ni Marcos sa ahensya at sa buong bansa. Sa wakas, gumising na din si Jalil sa mahabang araw na pagkahimlay nito. Bakit ito ginagawa ni Felix kay Marcos? At sino ang nag-utos sa kanya? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.